Unang baitang, unang araw ng klase. Ito ang masarap sa pag-aaral, yung umpisa. Masarap ang grade 1, maraming bagong matututunan. Dito ako natutong magbasa ng isang buong paragraph, magsulat ng isang buong pangungusap, at mag-drawing ng matino. Natuto rin akong tumula, kumanta, at bumilang ng mabilis, 1 to 100. Hindi biro ang pagbabasa. Rite of passage to pag natuto ka. Ibig sabihin na binyagan ka bilang literate. Naniniwala ka bang bilog ang mundo at hindi patag? Siyempre, oo ang sagot dyan. Ganyan din ang opinyon namin dati ng pinsan ko sa katotohanan na Lunes hanggang Biyernes, pagsapit ng alas 5 ng hapon tuwing uwian, darating ang sundo namin. Kaso sumablay isang beses. Uwian na. Tinitingnan namin ang mga tao na nagsisiksikan sa labas ng pintuan ng classroom. Wala kaming kilalang muka. Nang maubos ang sundo ng mga grade 1, lumabas kami ng room at doon namin nakita ang naghihintay sa amin. Isang malakas na ulan. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, naglakad kami palabas ng eskwelahan. May payong yung pinsan ko na sa sobrang liit para ka lang sumilong sa ilalim ng mushroom. May kalayuan ang nilakad namin, pero nakarating din kami sa bahay. Bumbunan lang yata namin ng tuyo. Ayos lang, buhay pa rin naman kami. Hindi ko malilimutan, nag-aagawan pa kaming magkakaklase sa utos ng advisor ko noong grade 3. Sa elementary, sikat ang batang madalas utusan. Ako ang napili. Alas 12 ng tanghali ang dismissal, 11:30 ako lumabas ng room. Pagdating sa kantin, anak ng tinapay, ang haba ng pila. Mabagal ang serbisyo ng dalawang teacher na in charge sa kantin dahil libang na libang sila sa pagpapalitan ng talambuhay. Uwian na. Dumating ang isang classmate ko na dala na ang bag ko. Isa sa mga pinakaayaw kong pakiramdam sa mundo yung napag-iiwanan. Pakiramdam ko, nasa ibang dimensyon na ako nang inabot ako ng 12:30. Dumating ako sa bahay nang nakahikbi at galit sa mundo. Simula noon, hindi na ulit ako nagtaas ng kamay para mag-volunteer sa wishlist ng mga teachers. Hindi ko talaga alam kung bakit asar na asar ako sa math. Nakaranas ako ng matinding dilubyo noong grade 6 ako. Star section, kaya pinili ang klase namin ng isang teacher na nagde-demo. Natawag yung pangalan ko. Nanginginig akong lumakad sa harapan ng klase para sumagot ng isang math problem. Isang math problem na hindi ko kayang sagutin. Pinagpawisan ako ng malamig at nanuyo ang lalamunan ko. Walang nagko-coach ng sagot. Matapos ang isang minutong pagtayo ko sa harapan, narinig ko na ang boses ng teacher na nagsabing, "Okay, who would like to help Roberto?" Noong araw na yon, formal kong isinumpa ang mathematics. At tandaan, 8 times 7 equals 56. Kung bibigyan ka ng 1 bilyong piso, pero mawawala lahat ang tao dito sa mundo at ikaw lang ang matitira, papayag ka ba? Ako, dati oo. Pero naiba yung pananaw ko sa pagtatapos ko ng grade 3. Dahil Marso at amoy bakasyon na noon, medyo dumalas ang absences ko sa klase. Ayos, sarap. Kaso isang araw, dumaan yung classmate ko sa bahay namin. May sulat yung teacher ko. Alam kong bad news yun. Pinapapunta ako ng teacher ko sa eskwelahan. Maaga, kinabukasan. Importante raw. Pumunta naman ako. Recognition day pala. May award ako. Wala na akong oras bumalik ng bahay. Nang makita ko ang pinsan ko, pinakiusapan kong pumunta sa amin at sabihin sa nanay kong pumunta kaagad sa eskwelahan. Kaso hindi umabot. Section na namin ang aakyat sa stage. Pagbanggit sa pangalan ko, dumating ang nanay ng classmate ko.
Siya ang nagsabit sa akin ng ribbon. Ang lungkot. Masaya pag nakikita mong masaya ang mahal mo sa buhay. At masaya sila pag nakikitang nagtatagumpay ka. Pero kung ikaw lang at ang tagumpay, pangit. Walang kwenta. Ibang-iba ang high school kumpara sa elementary. Na-culture shock ako. Kung sa elementary nagbabago ang itsura ng mga estudyante, lalo naman sa high school. Public enemy number 1 ang tigyawat. Isabay mo pa dyan ang baduy na uniform, prescribed 3x4 haircut, at boses na piyok ng piyok. Pilit kang pinagmumukhang pangit sa edad na pilit kang nagpapakyut. Isa sa mga naging requirement sa home economics namin noong second year ay ang pagluluto. Babae ang teacher namin. Manananghalian ang ilang miyembro ng faculty. Pumoporma pa lang kami, nagtanong na kaagad ang teacher kung masarap ang lulutuin namin. Yes ma'am, mechado po, sagot ko. Maya-maya, bumalik at itinanong ng teacher kung tapos na ang afritada namin. Hindi pa po, sagot ko habang nakakunot ang noo. Maya-maya pa dumating na ang mga teachers para mananghalian. Ano bang niluluto ng mga bata? Tanong nila. Afritada, ang pagmamalaki ng teacher ko. Nang maluto ang ulam, nagsalo-salo na ang lahat sa mesa. Maya-maya may dumating na namang teacher at nagtanong, wow, ang bango naman. Anong ulam to? Sabay-sabay na sumagot ang mga kagrupo ko at ang mga teachers. Isang beses lang kami nagluto pero 2 putahe ang nagawa namin. Noong 4th year, dahil matindi ang pressure ng 4th periodical exam dati, nagdeal kami ng classmate kong matalino at matalinaw din. Dahil sabay-sabay na ibinigay ang test papers ng iba't ibang subject, natuloy ang plano naming magpalitan ng papel. 2 papel ang sinagutan namin bawat subject, papel niya at papel ko. Bahala na siya sa advanced algebra, trigonometry at physics. Ako naman sa world history at literature. Madalas akong late kaya maraming beses din akong pinagpulot ng basura sa school ground kasama ang iba pang habitual latecomers. Minsan, nanghihinayang ako pag naiisip kong kaya lang ako hindi nagka-award noong high school graduation dahil sa tardiness ko. Kanya-kanya ng gimmick noong graduation. Ako, pinapirma ko ang classmates ko sa itim kong school bag gamit ang silver ink marker. Sa bag kong ito ngayon nakalagay ang mga naipon kong basura at gamit ko noong estudyante pa ako. Kasama ang mga down-to-earth outcast ng klase, naghanap ako ng papasukang kolehiyo sa Maynila. First stop, University of the East. Pagpasok namin ng campus, sinita kami ng security guard. Hindi pa raw sila tumatanggap ng applicants. Second stop, Polytechnic University of the Philippines. Medyo magulo ang proseso noong araw na yon. Pinagpapasapasahan kami ng mga personnel. Nag-back out kami. Third stop, Centro Escolar University. Ayos naman. Inilagay ko sa application form na gusto kong kumuha ng kursong marketing. Pero ang totoo, wala lang akong maisip na kurso noon. Fourth stop, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Computer Science ang isinulat ko sa application form. Kahit na ang interest ko sa computers noon ay kapantay lang ng interest ko sa mga kulugo. Fifth stop, Lyceum of the Philippines. Hindi ako nakapag-exam kasabay ng mga kasama ko. Kinailangan ko pang magpa-reschedule. Matapos ang nakakapagod na adventure, hindi ko pa rin nakita ang eskwelahan ko. Alam kong kailangan ko pang mamanhikan sa isa pang eskwelahan. Isa na lang. Nakita ko rin siya paglipas ng ilang araw. Kahit na 30 minutes akong late sa entrance exam, nakapasa pa rin ako. Nilagay ko sa application form, Computer Science. Sabi ng office assistant, wala raw silang ganoong kurso. Pinalitan ko ang kurso ko ng kahit anong tungkol sa computer. Basta may computer, ayos na yon. Sa wakas, college na ako. 10 istasyon ng tren, 2 jeep, higit 15 minutong lakad, at halos 100 baitang ng hagdan, 6 na beses sa isang linggo.
Yan ang tinatahak ko papuntang eskwelahan noong first semester. Madalas akong huli sa klase. Pag uwi sa bahay, bagsak na ako sa kama. Wala nang merienda o hapunan. Anumang oras na natitira ay kulang pa sa homeworks. Lumipas ang mga linggo ng ganito. Habol ako ng habol ng oras pero lagi pa rin kulang. First year, first semester. Bagsak ako sa General Science 101. Doon ko lang naisip na ganun pala sa college. Lumala ang late, dumami ang absences. Yan ang katangian ng second sem ko. Pero noong panahon na yon, hindi ko pa rin alam kung ano na nangyayari sa pag-aaral ko. May isang back subject pero ayos lang. Disente pa rin naman ang score ko sa mga quiz at exam. Kaya lang, di talaga maiwasan maglaro sa 75 ang grades ko dahil sa mga miss schoolworks. Nagkasakit ako pagdating ng finals. Isang linggo ang finals, isang linggo rin akong absent. 6 units ang failed ko, 9 units ang incomplete. Mas madali pang umulit ng subject kaysa mag-hunt ng instructor at mag-complete ng requirement. Nag-summer class ako. Isang hakbang yon ng pagbangon. Binalikan ko ang back subject at kumuha ng advanced subject para hindi sayang ang pamasahe. Kaso sa second year, unti-unti nang bumigay ang interest ko sa pag-aaral. Meron akong advanced subject, marami akong back subject. Dati, uma-absent ako kung kailan ko gusto. Ngayon, pumapasok ako kung kailan ko na lang gusto. 5 units ang panibago kong damage. Second year, second sem. Patay na sana ang college ko kung hindi ako ini-enroll ng kuya ko. Suko na kasi ako. 6 units ang accounting 1 ko. 2 beses ang klase sa isang linggo. Nakatatlong ulit ako ng accounting 1. Kabisado ko na nga ang mga exam. Pero hindi ako nakakatagal ng isang sem. Hindi ko natatapos. Prerequisite yung subject. Meron pang accounting 2 and 3. At meron pang business orientation 1, 2 and 3 na kailangang simultaneous daw sa accounting 1 to 3. Pesteng diploma. Sa pag-aakalang babalik ang dati kong interes sa pag-aaral, nag-summer class na naman ako. 2 buwan ang summer, 1 buwan lang ako tumagal. Ayoko na. Naghanap ako ng panibagong buhay sa ibang eskwelahan. Nakahabol ako sa 3rd trimester ng panibagong college. Ayos naman ang eskwelahan. Naka-adapt kaagad ako sa bago kong mundo. Akala ko. Nagkasakit ulit ako pagdating ng finals. Nawalan pa ako ng school ID at registration card na kailangan para sa exam. Hindi ko pwedeng ipaalam sa pamilya na pumalpak na naman ako. Masyado nang marami ang mali ko. Itinago ko ang problema. Pagdating ng pasukan, balik-pasok din ako sa eskwela. Kahit na hindi ako enrolled at may mga 5 incomplete subject pa last sem. Umaalis pa rin ako ng bahay at humihingi ng pamasahe na parang isang estudyante. Pero ang oras, pinapatay lang sa Maynila, paikot-ikot. Sabi nila, sa kahit ano raw problema, isang tao lang ang makakatulong sa'yo, ang sarili mo. Tama sila. Sinuplong ako ng sarili ko. Nagsulat ako ng letter of apology. Ibinigay ko ito sa pamilya. May kahabaan yung sulat. Sinabi ko ang problema ko sa eskwelahan. Sinabi ko na wala akong naging masamang bisyo. Nawalan lang talaga ako ng interes sa pag-aaral. Naisulat ko ang lahat ng hindi ko kayang sabihin. Wala ang mga magulang ko noong panahon na yon. Nasa probinsya ang nanay ko, nasa barko ang tatay ko. Doon ko natutunan ng isang bagay, responsibilidad ko ang buhay ko. Iba na ang tingin ko sa mundo. Wala na akong balak mag-aral. Gusto kong patuloy na matuto, pero ayokong bumalik sa eskwelahan. Pero bumalik pa rin ako at kumuha ng kursong technical, kursong computer, 2 taon. Tuwing babanggitin ang 2-year course, laging kasunod ang lang. 2-year course lang. Hindi computer science, hindi computer engineering, computer programming lang.
Kinailangan kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi na ako ulit magloloko. Sumali ako sa isang organization ng eskwelahan, publication ng school paper. Malayo sa perpekto yung publication namin. Nakita ko rin ang dahilan para magtagal sa eskwelahan. Kung dati madalas ako umabsent, ngayon umaattend pa ako sa mga meeting at inaabot ng pagsasara ng eskwelahan kung minsan. Nakatapos din ako ng pag-aaral, pero hindi na ako umakyat ng stage nung graduation day sa kadahilanang nasa ibang eskwelahan na ako. Nagtuturo. Naging teacher ako sa isang eskwelahan. Kailangan ko pa ring mag-aral minsan para may maiturong bago. Hindi ganun kahirap ang adjustment para sa first job ko. Natuto kong humarap sa iba-ibang uri ng tao. Ayos sa experience. Unang araw ng pagtuturo, nagring na ang bell. Nagkanya-kanya na kami ng punta sa mga first period class namin. Ilang sandali pa, narating ko rin ang classroom ko. Pagdating ko sa harapan ng klase, binati kaagad ako ng isang estudyante. Busy ako sa pagkukonsulta sa sarili kong kopya ng class schedule hanggang sa mapagtanto kong nasa maling room ako at hindi yun ang klase ko. Napakagandang simula. Sumimple na lang ako. Nagpakilala ako at gumawa ng dahilan, sabay takbo sa ibang room kung saan 10 minutes nang naghihintay ang klase ko. Bilang estudyante, mahirap isipin kung bakit parang mamamatay ang teacher tuwing nakakarinig ng ingay. Bilang teacher, mahirap isipin kung bakit parang mamamatay ang estudyante pag hindi nakagawa ng ingay. Lahat ng uri ng bulong ay nakakapikon pag naririnig mong sumasabay sa pagsasalita mo. Dinig mo ang lahat. Mahirap ding iwasan ang favoritism. Ang mga matatalino at masisipag na isinusumpa ko noong estudyante pa ako ay ang mga anghel na nagpapadali ng trabaho ko ngayon bilang teacher. Mahirap pala talagang maging teacher. Palagay ko, ang pagtuturo na ang pinakasagradong trabaho sa mundo. A teacher affects eternity. Ang teachers ang mga bagong bayani kung tutuusin. Pero hindi sila nabibigyan ng titulo dahil wala naman silang nabibigay na dollar sa bansa. Sa Amerika, isa sa mga trabahong may mababang sweldo ay ang pagtuturo. Di nalalayo sa kaso ng Pilipinas. Kaya kung iisipin mong trabaho ang pagtuturo, mahihirapan ka. Mission ito, sabi ng isang kaibigan kong guro. Iniwan ko na rin ng tuluyan ang pagtuturo makalipas ang halos 3 taon. Saan nga ba nauuwi ang maraming taon ng pag-aaral? Ano nga ba ang talino? Nasusukat ba to ng A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, P for pass, F for fail, 100%, 75%, 60%, O, VS at NI? Sino ang matalino? Ang best in spelling, best in math, first honor, valedictorian, board exam top notcher? Hindi ba malaking pagkakamali ng maraming eskwelahan na gawing 0 to 10% lang ang karakter sa computation ng grades, gayong karakter ang humuhulma sa tao, pamilya, bansa, mundo at kasaysayan? Matagal ko nang binabalak bumalik sa eskwelahan ko ng high school. Hindi matuloy-tuloy sa maraming dahilan. Pero isang beses nang mapadaan ako dito, hindi na nagpapigil ang paa ko papasok ng gate. Malaki ang eskwelahan ko. Iba na ang itsura ng likod ng high school building. Maraming pinagbago. Walang pagbabago sa loob ng high school building. Bulok pa rin ang mahal kong paaralan. Bago umuwi, umupo muna ako sa hagdanan ng stage sa quadrangle at nagpahinga. Nagsenti. Paglabas ko ng high school building, napansin ko ang iba pang building na dati ay wala. Halong saya at lungkot ang baon ko pauwi. Nakabalik ako sa lugar, pero di ko na naibalik ang panahon. Alam mo ba ano ang magsaya? Ngunit ang kabataan daw ay kayaan, kaya't magsikap tayo habang may panahon at mag-aral at mag-ipon tayo ng karunungan. Kita nyo, pagkatapos ng iyong paghihirap, di ka rin makakahanap ng trabaho. Sino ba
silang nagmamarunong sa buhay. Huwag sana silang makialam sa aking buhay. Anong kinabukasan pagkatapos sa eskwela? Huwag nang isipin at baka mangamba ka pa. Ibang-iba ang high school kumpara sa elementary.